Kristo. Narinig po natin noong nakaraang linggo kung paanong inahalintulad ni Kristo Jesus ang paghahari ng Diyos sa paghahasik ng binhi sa iba't ibang uri ng lupa. May mga lupa na dahil nasa parang lang, bukas lang siya, so may mga darating na mga ibon na tutuka, kukunin yung mga binhi. Meron naman na sa batuhan nahulog na dahil konti lang ang lupa, hindi nagtagal ang halaman. No? Namatay kaagad. Meron naman na sa maraming tinik, tumubo. And eventually, nung lumaki, namatay din dahil yung mga matitinik na halaman, parang, parang pinatay yung halaman. Pero meron naman na ang mga binhi ay nahulog sa matatabang lupa at doon tunay na lumago. Na, ang sabi doon sa ating pagbasa na ang kahulugan nito ay ang salita ng Diyos na yun ang binhi. At ang binhi na nahuhulog sa iba't ibang uri ng lupa, katulad din sa atin. At inhalintulad tayo kung anong uri tayo bilang lupa. Nawa ang panalangin natin na tayo ay matatabang lupa. Hindi tayo bukas na parang batuhan or maraming tinik. At kung ganun po ang ating lupa, ang ating kaluluwa, hindi na po dapat tayo magtaka kung bakit ramdam natin na parang wala tayong buhay. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos na itinanim sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa, hindi talaga tutubo ng maayos sa isang lupa na hindi maganda. Kaya dapat ang hilingin natin sa Diyos, Panginoon, baguhin mo ang aking puso na maging tunay na isang matabang lupa. Na kapag nagsalita ka, natatanggap ko talaga ang salita na yon at lalago sa aking pagkatao. Dahil yung salita na yon ng Diyos, ang siyang nag-iisang magbibigay sa atin ng tunay na buhay. Ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na buhay. Therefore, kung wala o hindi natin natatanggap ang salita ng Diyos dahil tulog ka na ngayon, pakitingin sa katabi kung tulog na. Ayan. Pasensya na po, ngayong araw na ito, baka hindi po kayo makatanggap ng tunay na buhay dahil tulog po kayo. Okay? So dapat natatanggap natin ang salita na ito. At ang salita na ito dapat tinatanggap ng isang kaluluwa na inalintulad sa isang matabang lupa. Now, maybe sa iba sa atin, nasasabi na natin sa ating mga sarili, Father, regular naman po ako nagsisimba, nagdadasal, nagbabasa ng Biblia, siguro naman may mataba akong lupa. Now, ito po ang twist sa kwento. Narinig natin na tutubo hindi lang ang salita ng Diyos, kundi ang salita rin ng kalaban. Anong ibig sabihin nun? Na ang sino man na may matabang lupa, sigurado na may tutubo na mga ligaw na damo, ligaw na halaman. Bakit? Dahil palatandaan po yun na mataba ang lupa na meron tayo.
Kaya kapag may pinagdaraanan tayo sa buhay, may mga pagsubok tayo, nasusubok tayo, ramdam natin na parang may pagkilos ng kalaban sa buhay natin. Isa lang po ang ibig sabihin nun, na may mataba tayong lupa. Dahil hindi mag-aabala ang kalaban sa isang buhay, sa isang kaluluwa na puro naman bato, na puro naman matinik. Kaya wag na po sana tayong magulat kung may mga pinagdaraanan po tayong pagsubok. Dahil tutubo po talaga ang mga pagsubok sa lupang mataba at healthy. So ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Kristo, na hayaan lang muna silang lumago, both yung tunay na halaman at yung mga damo, at sa tamang panahon, anong gagawin? Kailangang ihiwalay ano ang sa Diyos at ano ang sa kalaban. So ano ang gustong sabihin sa atin ng Diyos ngayon, mga kapatid? Na sa ating buhay, yes, may mga maririnig tayong boses ng kalaban. Pero nagsasalita rin ang boses ng Diyos. At dapat matutunan natin kung paano natin masuri, boses ba ito ng Diyos o boses ba ito ng kalaban? Sa mga pagkakataon, for example, na naiinis ka na at gusto mo nang mambato sa inis, kasi sabi ay alas 5, dapat nandito na. Pero hindi pa rin nakabihis yung dapat magbihis. So naiinis ka na. At may bumubulong na sa'yo. No? Kunin mo yung water bottle na yan at ibato mo sa ayaw pang gumising. Magagalit ang mga coordinator. Alas 5 dapat nandito na, pero bakit wala pa? So, naiinis ka na kasi, or, naglalaro pa naman kung ano-ano. Tanungin ang sarili, kaninong boses itong naririnig ko? Kapag pumunta na sa eskwelahan, tapos may mga ibinigay na mga listahan ng mga iboboto, kaninong boses ang naririnig natin? Boses ba ng kalaban o boses ng Diyos? Dapat matutunan natin na marinig ang boses ng Diyos. Kaya ngayon kakausapin ko ang mga kabataang tatanggap kay Kristo Jesus na nagkatawang tinapay. Si Kristo Jesus ay tatanggapin ninyo. Makinig. Dito tumingin kay Father lahat ng mga magtatanggap ng Holy Communion. Okay? Si Kristo Jesus, mamaya, sa kapangyarihan na ibinigay niya sa pari, si Kristo Jesus, si Jesus, magkakatawang tinapay. So yung tinapay na tatanggapin ninyo, si Kristo Jesus yon, si Jesus yon, nagkatawang tinapay. At tatanggapin nyo siya, kakainin ninyo. Tama ba? Kaya, di ba, sasabihin ni Father, kasi ako lang naman magbibigay ata sa inyo. Sasabihin ni Father, ang katawan ni Kristo. Tapos, anong isasagot? Very good. Okay, boys? Okay na kayo. Hindi ko narinig ang mga girls. Ano ang isasagot pag sinabing ang katawan ni Kristo? Ayan. Alright. Anong ibig sabihin ng amen? Ang ibig sabihin nun, tunay akong naniniwala. So, sinasabi mo na tunay akong naniniwala na katawan ito ni Kristo. At papasok ito sa katawan mo. At dahil nasa loob mo na si Kristo Jesus, anong mangyayari? Magiging mas malapit na siya sa'yo.
At magkakaroon ka ng gabay na magtutulong sa iyo para gumawa ng mabuti. So sa mga pagkakataon na sasabihin ng nanay, anak, tumulong sa gawaing bahay, pero gusto mo pa ring maglaro ng maglaro, pakikinggan mo si Kristo Jesus. Jesus, sabi ni Mama na dapat ay tumutulong sa gawaing bahay, pero gusto ko ring maglaro ng maglaro. Ano ang gusto mong gawin ko? Sasabihin ni Jesus sa iyo, tumulong sa gawaing bahay. Pero may isa ring boses na magsasalita, boses ng kalaban. At sasabihin niya, huwag sundin ang magulang. Pero hindi mo pakikinggan ang kalaban dahil hindi siya mabuti. Ang pakikinggan mo ay si Kristo Jesus. Bakit? Siya ay tunay na mabuti. Kaya, linggo-linggo, kapag bumibisita kayo dito at nagsisimba at tinatanggap ninyo ang katawan ni Kristo, siya ang tunay na mabuti na tinanggap nyo sa inyong buhay at ngayon magiging gabay ninyo. May nakikipag-away sa akin, Jesus, ano ang dapat kong gawin? Jesus, may nang-iimbita sa aking mga kaklaseng mangopya. Ano ang dapat kong gawin? Tatanungin na natin si Kristo. Bakit? Dahil sobrang lapit na ni Kristo sa buhay ninyo. Dahil nasa inyo na si Kristo Jesus. Amen. Magsitayo tayong lahat.